talaga sa bundok. So, hindi po uso sa ating opisina, maging sa buong DENR na porque pag-akyat ng bundok ay para sa lalaki lang, hindi po yan. So, may mga leaders po natin na mga kababaihan at ganun din po ang nais nating iparating sa bawat listeners po natin na uh, sa bansa natin, isinusulong po natin ang pagkapantay-pantay ng bawat sektor ng ating komunidad. So sa ating pagpapatupad ng ating mga programa at proyekto sa DENR, atin pong sinusuportahan ang pagsulong po ng gender and development or gender equality po. Okay. Maraming salamat. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Genevieve, sa inyong kaalaman ibinahagi sa ating viewers and listeners, lalong-lalo na sa kahalagahan ng gender and development, lalo na sa mga kababaihan ngayong National Women's Month. So, dito naman tayo, no, mga kabombo, kasama din natin sa kabilang linya itong si Sir Derek Bayer, no, ang forester naman ng Senro, mga kabombo. At ito ay may kaugnayan sa Fire Prevention Month, mga kabombo, na patuloy nating tinututukan at kaganapan ngayon sa ating bansa. Bago lahat, Sir Derek, pagbati muna sa ating viewers and listeners ng Bombo Radio Dagupan. Sa isang makalikasang umaga po sa ating lahat, Sir Oliver, and sa lahat ng ating viewers and listeners ng Bombo Radio Dagupan. So, magandang umaga po sa ating lahat. Yes, sir. Sir, dito naman tayo sa Fire Prevention Month celebration. No, ano nga ba ito? Lalong-lalo na sa Senro. So, bali yung ang Fire Prevention Month celebration is in the Philippines, it is observed every March to raise awareness about fire safety and reduce fire-related incidents. So, March siya because it marks the beginning of the hot, dry season. So, ang basehan po ng ating selebrasyon ay ang Proclamation number 115-A signed by then the President Ferdinand E. Marcos noong November 17, 1966. So, ang layunin po nito is to combat rising fire incidents by promoting safety, awareness, caution, vigilance to prevent economic loss and human suffering. So, kaya naman po sa pangunguna ng DILG through the BFP, ang celebration ngayon taon ay inulunsad noong March 1. And ang tema po nito is sa pag-iwas sa sunog, di ka nag-iisa. So, layunin po nito na ipabatid sa bawat mamamayan na ang concern sa sunog ay hindi lamang responsibilidad ng ilan, kundi bawat Pilipino po is dapat makibahagi. Yes, sir. Sir Derek, dito din, no, sa Fire Prevention Month, kasi minsan talaga isa sa apektado sa sunog ay mga kagubatan. Ano po yung bahagi, no, ng DENR para talagang matugunan din yung ganitong usapin at malabanan yung mga sunog sa kagubatan natin? At ilan pang mga area na may kaugnayan sa DENR? So, ang DNR po ay nakasuporta sa advokasya ng fire prevention at bilang mandato po ng aming kagawaran ay ang pangalagaan at pangasiwaan ng ating kapaligiran at likas na yaman. Tayo po ay nagsasagawa ng mga awareness campaign tulad po ng nito yung pag-radio guesting as well as close coordination with our ENR partners, yung POs, barangays, private stakeholders on forest fire. So, kung kaya naman po, kung pag-uusapan po natin yung tungkol sa forest fire, bilang isang concern ngayong tag-init, ano ba yung parang, so, bali as of as of this March, so parang yung meron na po kaming spotted more or less seven fire occurrence within the province of Pangasinan. So after that po, na-spot may investigation po na mangyayari
to determine the extent and damage ng fire. So, doon po i-determine din yung mga causes ng fire sa ating mga kabundukan.